Magandang araw. Bago tayo mag-umpisa, pwede bang mag-subscribe ka sa aking channel? Maraming salamat po. Sa isang tahimik na bayan ng Ann Arbor sa Michigan, makikilala natin ang isang ordinaryong high school student na si David. Mukhang normal lang ang araw niya, pero may baon siya. Matagal na siyang may lihim na pagtingin sa kaklase niyang si Millie. Para mapansin, nag-ipon si David at binilhan si Millie ng isang espesyal na regalo, isang magandang snow globe galing pa sa Paris. Abot langit ang ngiti ni Millie, kitang-kita na natouch siya sa effort ni David. Pero syempre, hindi mawawala ang panira sa moment. Biglang sumulpat ang bully na si Mark. Sa isang iglap, inagaw ni Mark ang snow globe. Galit na pinababawi ito ni David, pero imbes na makinig, walang awa itong ibinato ni Mark sa gitna ng isang nagyayelong lawa. Dahil sa sobrang pagpapahalaga sa regalo, hindi na nag-isip si David. Sinugod niya ang manipis na yelo para makuha ang snow globe. Nakuha niya ito, pero biglang lumutong ang yelo sa ilalim niya. Sa isang iglap, nabasag ang surface at nahulog si David sa napakalamig na tubig. Sumigaw si Millie sa takot, pero pinigilan siya ni Mark dahil baka lalo lang mapahamak. Sa ilalim ng tubig, hindi na makahinga si David. Akala niya, ito na ang katapusan niya. Pero doon nangyari ang isang himala. Sa isang kurap, biglang nagising si David sa gitna ng isang library sa syudad. Basang-basa siya, nanginginig, at litong-lito. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon, pero ang mahalaga, buhay siya. Umuwi si David sa kanila, pero hindi naging madali ang buhay niya roon. Bata pa siya noong iwan siya ng kanyang ina, kaya lumaki siya sa piling ng tatay niyang si William, isang lalaking walang ibang ginawa kundi saktan at pretuhin siya ng masama. Pagkakita sa kanya, agad siyang sinitin ni William dahil basang-basa siya. Sa sobrang shock, hindi nakasagot si David. Pumasok siya sa kwarto at nag-lock ng pinto. Lalong nagalit si William, sinipa ang pinto at pilit itong winasak. Pero laking gulat ni William, walang tao sa loob. Naglaho si David. Kasabay nito, muling lumitaw si David sa loob ng library. Doon na niya napatunayan ang katotohanan, hindi lang siya basta sinuwerte sa lawa. May kakayahan siyang mag-teleport. Sinubukan niyang lumabas ng library, pero nakalock ang lahat ng pinto. Sa gitna ng frustration at galit, bigla siyang nag-teleport muli at bumalik sa sariling kwarto. Doon niya napagtanto na ang kapangyarihang ito ang susi niya para makatakas sa impyernong buhay niya. Agad siyang naging pake, pero bago lumayas, may isang lugar pa siyang pinuntahan, ang bahay ni Millie. Si Millie naman ay lugmok sa lungkot, akala niya ay patay na si David. Habang umiiyak sa kwarto, may narinig siyang kaluskos sa garden. Paglabas niya, laking gulat niya nang makita ang snow globe na ibinigay ni David sa sahig. Hindi niya maintindihan kung paano ito napunta roon. Samantala, tuluyan nang nilisan ni David ang kanilang bayan. Nag-check-in si David sa isang maliit na hotel. Doon, sinimulan niyang i-practice ang kanyang powers. Pero dahil, minsan ay sumasablay siya at bumabangga sa puno. Ginamit din niya ang mga tourist guidebooks para mag-teleport sa iba't ibang sikat na lugar sa mundo. Sa bawat talon niya, nalaman niyang kaya niyang pumunta sa kahit anong lugar basta't nakita na niya ito o naalala. Dito na nagsimula ang illegal moves ni David. Pumasok siya sa isang bangko, nagkunwaring nagtatanong ng banyo, pero ang totoo ay mind memorya niya ang vault. Kinagabihan, ginamit niya ang kanyang power para magnakaw ng tontonadang pera. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa maging super yaman siya. Lumipas ang mga taon, at si David ay namumuhay na sa Karangyan sa isang luxury apartment. Ginagamit lang niya ang teleportation para lumipat ng kwarto o kaya ay mag-surfing sa mga bakanteng beach at tumambay sa mga monument sa Egypt. Buhay hari si David, pero wala siyang pakialam sa ibang tao, sarili lang niya ang iniisip niya. Pero hindi niya alam, may mga taong nagmamasid sa kanya. Sa isang madilim na kagubatan, isang grupo ng mga armadong lalaki sa pamumuno ni Roland ang naglalatag ng mga electric wire trucks. Sila ang mga paladins, mga hunters na ang misyon ay tugisin at patayin ang mga jumpers, o mga taong may kakayahang mag-teleport. Isang gabi, pag-uwi ni David sa kanyang apartment, sinalubong siya ng isang ambush. Nandoon na si Roland, hinihintay siya. 8 taon na pala siyang sinusubaybayan nito. Sinubukan ni David na tumakas, pero ginamitan siya ni Roland ng isang espesyal na sandata na may kuryente. Ang kuryenteng ito ang nagbablock sa kanyang kakayahang mag-jump. Sa gitna ng bakbakan, pilit na tinatanong ni Roland kung paano nagawang magtago ni David ng ganoon katagal. Gamit ang huling lakas, nag-teleport si David papunta sa kanyang hidden vault, ginupit ang mga wire, at tuluyang nakatakas. Galit na galit si Roland at iniutos ang isang malawakang manhunt laban kay David. Kinabukasan, binisita ni David ang nanay ni Millie.
Doon niya nalaman na nagtatrabaho na pala si Millie sa isang bar. Nang magkita sila, ramdam ni David na nag-move on na ang dalaga. Aalis na sana si David, pero biglang sumulpat ang dati niyang kaaway na si Mark. Sinigawan at hinaras ni Mark si David sa harap ni Millie. Hindi na nakapagpigil si David, sinuntok niya si Mark sa mukha. Nagkaroon ng gulo sa labas ng bar. Binubugbog ni Mark si David, akala niya ay nanalo na siya. Pero sa isang kurap, hinawakan ni David si Mark at nag-teleport sila sa loob ng isang bank vault. Doon, nagmakaawa si Mark para sa kanyang buhay. Iniwan siya ni David doon at bumalik kay Millie. Dahil sa mga katanungan ni Millie, nagsinungaling si David at sinabing mayaman siya dahil sa trabaho niya sa bangko. Inimbitahan niya si Millie na pumunta sa Rome, ang pangarap na lugar ng dalaga. Agad namang pumayag si Millie. Samantala, nalaman ni Roland ang tungkol sa Rome trip ni na David. Sinugod ni Roland ang police station kung nasaan si Mark para makakuha ng impormasyon. Sa Rome, habang namamasyal ang dalawa sa Coliseum, hinaranggan sila ng gwardya dahil sarado na ito. Pero gamit ang kanyang kapangyarihan ng walang nakakakita, binuksan ni David ang gate at pumasok sila ni Millie. Habang nag-e-explore, may isang misteryosong lalaki na nagngangalang Griffon ang lumitaw. Jumper din siya. Nagbabala si Griffon kay David, hindi sila ligtas dahil laging nakabantay ang mga hunter. Maya-maya pa, sumulpat na ang mga tauhan ni Roland. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa loob ng Coliseum. Dito ipinaliwanag ni Griffon na ang mga hunters ay tinatawag na paladins, isang grupo na mula pa noong unang panahon ay pinapatay na ang mga katulad nila dahil sa kanilang paniniwala. Dahil sa gulo, naaresto sina David at Millie ng mga lokal na pulis. Sa loob ng presinto, isang babae ang biglang lumitaw sa harap ni David, ang kanyang nanay na si Mary. Iniligtas siya nito at binalaan na iwanan na si Millie dahil mapapahamak lang ang dalaga. Naguluhan si David, pero kinuha niya si Millie at agad na nag-flight pabalik para protektahan ito. Sa huli, pinasakay niya si Millie sa eroplano ng mag-isa para sa kaligtasan nito. Bumalik si Roland sa lumang bahay ni David at kinompronta ang tatay nito. Samantala, nakipagkita ulit si David kay Griffon. Nalaman ni David ang malupit na katotohanan, pinapatay ng mga paladin ang buong pamilya ng mga jumpers para lang mahanap ang target nila. Agad na nag-teleport si David sa bahay nila, pero huli na ang lahat, wala nang buhay ang kanyang ama. Nagsanib puwersa sina David at Griffon para pabagsakin si Roland. Nagkaroon ng isang epic na habulan sa Tokyo, gamit ang mga Valkyrie cars habang nagte-teleport sa gitna ng traffic. Matapos ang mahabang gabi, nalaman nilang nasa panganib na si Millie. Nag-teleport sila sa hideout ni Griffon, pero nasundan sila ni Roland gamit ang isang high-tech na machine na nagbubukas ng teleport holes. Sa gitna ng labanan, nakita ni David ang litrato ng kanyang ina sa gamit ni Griffon. Na-distract si David kaya nahuli siya ni Roland ng electric trap. Dito inamin ni Roland ang dahilan ng kanilang galit, naniniwala sila na ang mga jumpers ay magiging masama dahil sa sobrang kapangyarihan. Iniligtas ni Griffon si David gamit ang isang flamethrower. Nalaman din ni Griffon na si Roland pala ang pumatay sa pamilya niya, kaya sumabog ang galit nito. Nag-teleport si Griffon ng isang bus mula sa London at ibinagsak ito sa base para wasakin ang lahat. Pero dahil sa sobrang galit, balak din ni Griffon na pasabugan ang bahay ni Millie para lang mapatay ang mga paladin. Hindi pumayag si David. Naglaban ang dalawang dating magkakampi sa ibabaw ng pyramids sa Egypt hanggang sa mga tulay sa iba't ibang panig ng mundo. Sa huli, nagawa ni David na talunin si Griffon at bumalik para iligtas si Millie. Sa isang matinding pagsabog ng kapangyarihan, dinala ni David ang buong bahay ni Millie sa gitna ng isang library para takasan si Roland. Nang magkaharap sina David at Roland sa huling pagkakataon, hindi pinatay ni David ang hunter. Imbes, ini-teleport niya ito sa gitna ng isang malawak at liblib na disyerto para hindi na ito makabalik agad. Pagkalipas ng ilang araw, pinuntahan ni David ang kanyang ina. Doon niya nalaman ang masakit na katotohanan, isang paladin din pala ang kanyang ina. Iniwan niya si David noong bata pa ito dahil hindi niya kayang patayin ang sariling anak. Sa huli, nagkasama muli sina David at Millie. Malaya na silang maglakbay sa buong mundo sa isang kurap lang.